Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Galing si Aki sa kaibigan niya na may car service business din at ngayon ay sakay na sa kanyang SUV habang tahimik na nagmamaneho ang personal driver niyang si Benji. Miyerkules ng hapon iyon, rush hour kaya bumper to bumper ang traffic. Bagot na bagot siya sa biyahe nang magring ang kanyang cellphone. Hello? Aki, sunduin mo ako sa airport sa Friday, 6 p.m. Bungad ng Tita Lucille niya. Kumunot ang noo niya. Come again, tita? Ang sabi ko, sunduin mo ako sa airport sa Biyernes. Be there at 6 p.m. Wag na wag mo akong paghihintayin at sumusumpong ang rayuma ko. Napamaang siya. You mean, darating ka rito sa Pilipinas? Yes. Ha? Bakit biglaan? Katatawag mo lang sa akin noong isang araw pero wala kang sinabi na uuwi ka. Oy, teka nga. Nagrereklamo ka ba na magbabakasyon ako riyan sa Pilipinas? Hindi mo ba ako namimiss damuho ka? O baka naman maitinatago kang kalokohan? Napakamot siya sa batok. Tita naman, syempre naman namimiss kita. Ano ka ba? Nabigla lang ako. Final na ang paghihiwalay namin. Magdi-divorce na kami. Gusto kong lumayo muna rito sa Amerika. Pagbalik ko rito, saka ako magpa-file ng divorce. Ha? Gaano kalala ang naging away ninyo ni Tito? Malaki ang perang nilulustay niya sa halos araw-araw na pagkakasino niya. Hindi pa siya nagkasya. Ayun, lumipad papunta sa Vegas at iniwan ako rito. Isang linggo raw siya roon. Malaki ang hinala ko na may ibang babae siya. Nararamdaman ko sa kilos niya. Tiyak na kasama niya iyon sa Las Vegas. Galit na sabi nito. Huwag kang ang praning, tita. Nararamdaman mo lang naman. Wala ka pang ebidensya. Look, hindi naman kailangang makipag-divorce ka. I mean, matatanda na kayo. Dapat nagbibigay na lang kayo. Look, third husband mo na si Tito at i-divorce mo na naman. Aba? Tinuturuan mo ba ako ng tama at mali ha, Aki? And who cares kung matanda na ako? Wala ba akong karapatang i-divorce ang talipandas na asawa ko and try to have a new life? New life with another man? Napapangiwing wika niya. Bakit? Masama ba? Wala na ba akong karapatang magmahal uli dahil matanda na ako? Ganon ba yon, Aki? Napakamot siya sa ulo. Hindi naman sa ganoon, tita, pero basta uuwi ako sa Pilipinas at magtatagal ako dyan ng 3 buwan. Magpapalamig muna ako ng ulo. Who knows, baka pagbalik ko rito ay mapag-isip-isip ko na pwede ko pang patawarin ng tito mo para wala ng divorce na mangyari. I'm sure, matataranta siya sa alimony na hihingin ko sa kanya. Napailing siya sa sinabi nito. In the meantime, diyan muna ako para naman makasama ko ng matagal at makilala ng husto ang girlfriend mo bago pa kayo ikasal. And I want you to get married habang naririyan ako. Kahit civil wedding na lang basta nariyan ako. Gusto ko rin kasing asikasuhin ng personal ang pagpoprocess ng paglilipat ko ng titulo sa iyo sa lupain ko sa Camarines Sur para matayuan mo na ng vacation house na sinasabi mo. At nang may pasyalan kayo kapag nagkaanak na kayo ng babaeng yan. Tita, hinay-hinay at mahina ang kalaban. Magsa-shopping na ako ng mga pasalubong mamaya. Nakabook na ako sa Friday. Mag-e-empake na lang ako. Ano bang pwede kong ipasalubong dyan sa girlfriend mo? Tita, wait. Ako na nga lang bahala sa pasalubong. We will talk kapag nariyan na ako. Sige, see you. Naputol na ang linya. Nasapo niya ang noo. Patay ako nito. Bulalas niya. Napalingon sa kanya si Benji. Bakit, bossing? Trouble, Benji. Darating sa Pilipinas si Tita Lucille sa Biyernes. Ang alam niya, nagli-live-in na kami ni Zebby at malapit ng ikasal.
Natampal niya ang noo. Itong Biyernes na ito na, boss? Mismo. Naku, paano yan, boss? Hindi na kayo nagkikita ni Ma'am Zebby, di ba? Oo, since last week, iniiwasan ko na siya. Nade-depress na tugon niya. Di ganoon na lang ang sabihin mo sa tita niyo, boss, na wala na kayo ni Ma'am Zebby. Hindi pwede, Benji. Kukulo ang dugo ni Tita Lucille sa akin kapag nalaman niya iyon. Kapag nalaman niya na nagsisinungaling ako sa kanya at hindi pala totoo ang sinasabi ko sa kanya noon na may ka-live-in na ako, tiyak na hindi niya itutuloy ang pagbibigay sa akin ng property niya sa Camarines Sur. Ilang taon ko na rin iniuungot sa kanya iyon pero ngayon lang talaga siya nagdesisyon na tuloy ang ibigay sa akin iyon. Pinag-iisipan niyang i-donate iyon sa munisipyo ng Caramoan para patayuan ng high school or something. Napamahal na sa Tita Lucille niya ang Caramoan dahil halos 10 taon itong nanirahan doon kasama ang ikalawang asawa nito na isang Hapon, na family friend ng kanyang ama sa Japan. Hindi naman sa selfish ako, Benji, pero matagal ko nang inaasam na mapa sa akin ang property na iyon. Maganda yung lugar, pati nga si Daddy gusto yon. Ayaw ibenta ni Tita iyon kahit divorced na sila ng ex niya. Ewan kung bakit biglang nagbago ang isip nun. Tinotopak na naman siguro. Naku, problema nga yan, boss. Napakamot sa ulo ang driver. Ano ngayon ang plano niyo, boss? Matagal siyang napaisip bago nagsalita. Hindi pa naman nakikita ni Tita Lucille si Zebby kaya pwedeng dayain. Kailangang makahanap ako ng babaeng magpapanggap na si Zebby habang naririto sa Pilipinas si Tita. Saka na lang ako mag-iisip ng idadahilan kung bakit hindi pa kami agad makapagpakasal. Sobrang busy, etc. etc. Ano sa tingin mo, Benji? Okay nga iyon, boss. Ang tanong, sino ang babaeng magpapanggap na Zebby? Iyan ang problema. Ayoko naman sa alinman sa mga babaeng nakarelasyon ko. No way! Matinding effort ang inexert niya bago niya na-dispatcha ang mga iyon. Kapag nagpanggap sila ng sino man sa mga iyon, natitiyak niyang kakapit na sa kanya ng husto ang babaeng iyon. Hindi na siya pakakawala nito and he didn't want that to happen. No fucking way. Kung ganoon, sino ang naiisip niyo na pwedeng magpanggap, boss? Seryosong tiningnan niya ito. You need to help me, Benji. Maghanap ka ng babaeng pwedeng pagkatiwalaan. Iyong tipong hindi mai-inlove sa akin. Hindi madaling ma-impress dahil baka mahirapan akong dispatchahin siya. Pero syempre, dapat naman presentable at pwedeng ibandera kay tita. Dahil bukod sa pintasera iyon, magdududa talaga yon kapag hindi kagandahan ang ihaharap ko sa kanya. Kailangang tumira ng babaeng iyon sa bahay sa loob ng 2 buwan. Aakto siya na girlfriend ko kapag kaharap namin si tita. Pero pag wala si tita, no touch. Hiwalay kami ng kwartong tutulugan. Paglilitan niya ng magiging setup nila ng makukuha niyang babae. Binalingan niya si Benji. Kailangang makahanap ka ng babaeng pwedeng magpanggap na girlfriend ko bukas ng umaga. Baka may kapitbahay ka. Kapag pumasa siya sa panlasa ko, I will pay her a considerable amount. Nang tingnan niya si Benji ay tila nahulog ito sa malalim na pag-iisip. Claire! Claire! Lumabas ka! Nagulat si Claire sa malakas na tinig sa labas ng kanilang inuupahang kwarto. Nakilala niya ang tinig ni Marga. Binitawan niya ang hawak na Scotch Brite at iniwan ang kinikiskis na kaldero sa lababo. Nang pagbuksan niya ito ng pinto, nagulat siya nang makitang kasama nito ang boyfriend nitong si Benji. Pasok kayo! Niluwangan niya ang pagkakabukas ng pinto. Magbihis ka, Claire. May pupuntahan kayo ni Benji. Sabi ni Marga na halata ang excitement sa tinig. Ha? Saan? Tanong niya na sa lalaki nakatingin. Kasi yung boss ni Benji nangangailangan ng babaeng magpapanggap na girlfriend niya sa loob ng 2 buwan. Masiglang paliwanag ni Marga. Magsasama sila sa iisang bahay pero magkaibang kwarto. Basta ang kailangan palabasin sa tiyahin niya nagmamahalan kayo.
Aha, tapos? Ganoon lang ang gagawin mo at babayaran ka niya. Hindi sinabi kong magkano, pero sigurado si Benji na malaking halaga dahil galante raw ang amo niya. Malaking tulong iyon para sa operasyon ni John. Claire, pumayag ka na. Napanguso siya. Ang weird naman yata nun. Ganito kasi yun, Claire. Sabad ni Benji. Kailangang makita ka muna ng boss ko. Kapag pumasa ka sa kanya, siya na ang magpapaliwanag sa iyo ng iba pang detalye. Lahat ng tanong mo, siya ang sasagot. Claire, dumating na ang sagot sa problema mo. Ang boss ni Benji ang makakatulong sa problema ninyo sa pagpapa-opera kay John. Kaya kung ako sa'yo, sunggaban mo na agad. Para ka lang artista na aarte sa harap ng tita niya. Hindi ko pwedeng gawin yon, Ate Marge. Kung aabutin iyon ng 2 buwan, paano si Totoy? Iwan mo muna siya sa tiyahin mo sa Marikina. Importante ito, Claire. Hulog ng langit ang opportunity na ito. Hindi pa rin siya makapagdesisyon. Ang mabuti pa, magbihis ka na. Isasama ko muna si Totoy sa shop. Sunduin mo na lang siya mamaya pagbalik mo. Eto, dinalhan kita ng bagong blouse galing sa shop. Iyan yung striped ruffled pink blouse na nakita mo noong nakaraang linggo. Alam kong kursunado mo iyan. Sa'yo na yan, isuot mo. Ipares mo na lang sa skinny jeans mo. Babagay yan, tiyak. Napangiwi siya. Pwede ba akong tumanggi? Wala, subukan mo lang. Malay mo, makapasa ka sa amo ni Benji. Huwag ka nang mag-inarte. Hala, maligo ka na at magpa-beauty. Itinulak siya nito sa maliit na banyo. Kanina pa tense na tense si Claire habang tahimik na nakaupo sa passenger seat ng magarang sasakyan na iyon. Kotse ng boss ko ito. Ipinagamit niya sa akin kaninang umaga nang sabihin kong susunduin kita. Sabi ni Benji habang nagmamaneho. Mabait ba ang boss mong yon? Tanong niya. Oo naman. Medyo chick boy nga lang, pero okay naman siya. Chick boy? Parang gusto niyang mapangiwi. Oo, parang nagpapalit lang ng damit kung magpalit ng girlfriend si Bossing. Gwapo kasi, tisoy, Hapones ang daddy niya. Napamaang siya. Tila biglang kumulo ang dugo niya pagkarinig sa salitang Hapones. Relax ka lang, Claire. Isantabi mo muna ang galit sa mga sakang. Kailangan mo ng malaking pera para sa pamangkin mo. Paalala niya sa sarili bago pa siya tuluyang ma-high blood. Wika nga, walang personalan, trabaho lang. Naikwento mo na ba ako sa kanya? Ibig kong sabihin, alam ba niya na nangangailangan ako ng pera para sa pamangkin ko? At alam ba niya na may anak na ako? Sunod-sunod na tanong niya. Oo, nag-usisa siya tungkol sa iyo kaya sinabi ko ang lahat ng alam ko tungkol sa iyo. Baka kasi mamaya masayang ang oras mo kapag dinala kita roon tapos hindi ka pala niya magustuhan. Pero sabi ko naman hindi halatang may anak ka na. Salamat sa pambobola. Nakangiting sagot niya. Pero anong sabi niya? Okay lang sa kanya. Wala siyang pakialam sa bagay na iyon. Basta galingan mo lang ang pag-arte para wag kayong mabuking. Kapag nakausap mo si boss, saka ka mag-decide kung tatanggapin mo o hindi ang trabaho. Nang makarating sila sa gusali ng Aki's Car Center, umakyat sila sa 2nd floor. Kumatok si Benji sa malaking pinto roon. Nang bumukas iyon, tumambad sa paningin ni Claire ang matangkad at gwapong lalaki na nakamaong pants at gray polo shirt. Singkit ang mga mata nito at medyo mahaba ang buhok. Napatitig ito sa mukha niya bago siya hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa. Boss, heto na si Claire, sabi ni Benji. Hi, I'm Aki. Casual na sabi nito. Nakipagkamay siya rito. Nice to meet you, sir. Same here, come in. Sa ibaba lang ako, boss. Paalam ni Benji. Sige. Nang makaalis ang driver ay iminosyon ni Aki ang loob ng opisina para anyayahan siyang pumasok. Maganda at malaki ang opisinang iyon. Naglalakihang mga landscape at seascape paintings ang nakasabit sa mga dingding. Carpeted ang sahig
at may mga magkahiwalay na sofa set sa magkabilang sulok. Sa kabilang sulok ay may plasma TV set. Pinaupo siya ni Aki sa sofa malapit sa office table nito. Pagkatapos ay naupo ito sa single chair na nasa tapat niya at humalukip-kip. Ilang taon ka na, Claire? Sinalubong niya ang tingin nito. 26, sir. Nasa ospital daw ang pamangkin mo? Tumango siya. Sakit sa puso? Yes, sir. Please call me Aki. Kapag nagkasundo tayo mamaya, kailangang sanayin mo na ang sarili mo na tawagin ako sa first name ko, okay? Tumango siya. Good. Sabi ni Benji sa akin, you're a single mom, correct? Tumango uli siya. Would you mind telling me what happened? Bumuga muna siya ng hangin bago nagsalita. Nakilala ko ang tatay ng anak ko sa bayan namin sa Quezon. Japanese national din ang ama niya at Pinay ang ina. May mapait na ngiting wika niya. Pero tila nagpa-amuse dito ang kaalamang may lahing Hapon din ang ama ng anak niya. May rest house sila sa amin sa Quezon. Hindi niya ako na ipakilala sa mga magulang niya dahil aminado siyang mata pobre ang mga iyon. Nang mabuntis ako, bigla siyang umalis ng Quezon. Nalaman ko na lang na nasa ibang bansa na siya. Nagkibit balikat siya pagkasabi niyon. Wala na kayong komunikasyon? Wala na. Tumango ito at iniba na ang usapan. Naikwento na ba ni Benji ang dahilan kung bakit ako nangangailangan ng magpapanggap na girlfriend ko sa loob ng 2 buwan? Pahapyaw lang pero naintindihan ko na. You're hired. Kung may tanong ka, feel free to ask. Nakangiting wika nito. Bukas ng gabi, darating na from Kansas City ang tita ko. Nakahinga siya ng maluwag. Kahit may lahing Hapon si Aki, wala na siyang pakialam doon. Ang importante ay ang talent fee na tatanggapin niya mula rito. Ang alam ni Tita Lucille, may live-in partner ako. Ang alam niya ay Zebby ang pangalan ng girlfriend ko. Iyon lang ang alam niya kaya sa palagay ko hindi tayo mahihirapan. Papalitan lang natin ang pangalan mo pag nasa bahay ka. Ikaw si Zebby roon at hindi si Claire. Kunwari mag-live-in partner tayo at kunwari ay nagmamahalan tayo. Aarte tayo sa harap ng tiyahin mo. Sa madaling salita, lolokohin natin ang tita mo. Para yatang nakakaalangang gawin yon. I can understand that, Claire. Alam ko naman na partly ay panloloko ang gagawin natin. Pero wala akong choice. Huwag kang mag-alala, ipagtatapat ko din sa kanya ang lahat eventually. Ipanatag mo ang loob mo. Everything will run smoothly, promise. Tumango siya. Ano nang development sa pamangkin mo? Pag-iiba nito ng paksa kapag kuwan. Nasa heart center siya at nakaschedule ang operasyon in 2 weeks. Dapat may nakahanda na kaming 500,000 pesos by that time. Humingi na kami ng tulong sa PCSO at sa PAGCOR, saka sa iba pang charitable foundations. Next week ay assessment niya para sa cardiac catheterization pero wala kaming pambayad doon. Oh, magkano raw ba? Sinabi niya ang halaga. Tumango ito. Okay, wag mo nang problemahin iyon dahil bibigyan kita ng 100,000 para sa paunang bayad. Cash nang ibibigay ko nang hindi ka na maabala pa sa pagpunta sa bangko. Napanganga siya. Ganoon lang iyon? Bibigyan na agad siya nito ng pera? Napaluha siya. Claire, tila nag-aalalang sambit nito. Maraming salamat, Aki. Napakalaking tulong nun sa pamangkin ko. Ngumiti ito. Masaya rin ako na nakatulong ako, Claire. Lalapit ako sa mga kaibigan ko para mag-raise ng funds para sa surgery ng pamangkin mo. Diyos ko, hulog ka ng langit, Aki. Ngumiti uli ito. Now, before you flood my office, let's get down to business. Pasasamahan kita kay Benji sa department store mamaya. Mamili ka ng mga damit at gamit. Sagot ko ang gastos. Kailangan bang mamahalin ang mga damit? Pang party ba?
Hindi naman, mga casual lang. Palalabasin natin na may sarili kang RTW shop. Gaya nung sa girlfriend ni Benji. Kaya wala ka sa bahay mula umaga hanggang hapon. Sa maghapong iyon, you may join your son. Natuwa siya sa narinig. Masosolusyonan na ang problema nila sa operasyon ni John, hindi pa niya kailangang iwan ng 2 buwan ang kanyang anak. Maraming salamat uli, Aki. Abangan ang susunod na kabanata.